Masyadong malakas. Makikita yung bangs ko. Dali lang po. Maka 1 lang. Sige po, tayo'y patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Maeko. Palakpakan muna ulit natin ang Lord. Hindi balanse yung ating bangka. Tagilid. Mas mabigat dito sa side na to. Amen? Dali lang po at medyo emotional ng konti. Titimplahin lang ni Kuya B yung ating sound. Amen? Okay na ba? Hindi ba masakit sa tenga? Hindi naman. Ako lang. Ganon talaga pag sa TV station nagtatrabaho. Natuturuan kami kung ano yung magandang timpla ng audio, kung anong magandang video. Amen? Ayan. Tayo po ay pinagpala na ni Lord na magkaroon ng mas magandang monitor sa harap. Mas malinaw ko na siyang nababasa kahit walang salamin. Muli, itutuloy natin yung ating pag-aaral, Enlarge Our Territory. Ito yung nilalakaran natin sa buong taon ng 2025. At para sa month of March, ang inaaral natin ay territorial dominion, territorial na kapamahalaan. Gaya ng inaral natin nung nakaraang linggo, dapat mauna muna sa ating mga buhay. Makita muna ni Lord na sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo na binigay na pamahalaan ng Diyos, ay nakikita na maayos yung kapamahalaan. Amen? Ano ang sabi? Dapat maging matapat, matagumpay ang pamamahala natin buong pagkatao sa ating physical, sa ating mental, sa financial, sa social lang, hindi social na pasosyal, at higit sa lahat ay yung spiritual. Amen? At iyan ay nasa katauhan ng isang anak niya. At yung 5 bagay na yan, ginagamit ng Lord para tayo'y palaguin, para tayo'y lumakad sa plano niya, at para maipakita ng Lord kung paano siya kikilos sa ating tema. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Luke 6:46, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Lahat ng itinuturo dito na salita ay utos o mensahe ng Diyos para ating gawin. Sa Tagalog, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? So sinasabi ng Lord, binigyan ko kayo ng tema, lakaran niyo yung tema na to, at dapat
makita sa buhay natin at sa iglesyang ito kung paano papalakihin yung teritoryo at paano pamamahalaan yung teritoryo na to. Bakit kailangan i-remind tayo sa bagay na to? Dahil dito, sabi in James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So pagka meron tayong hindi sinusunod na utos ng Diyos, kasalanan. At yung alam natin na gusto ng Diyos na hindi natin ginagawa, kasalanan pa rin. Dahil ang gusto ng Diyos, sundin ang kalooban niya dito sa lupa na parang nasa langit. Iyon yung buod ng buhay ng isang mananampalataya. Sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa na parang nasa langit. Kaya madalas sinasabi namin, pag dito practice lang. Kasi pagdating sa langit, praktisado ka na. Alam mo na yung tamang pagpupuri, alam mo na kung paano haharap sa Diyos, alam mo na kung anong meron ka sa langit. Alam mo na yung inaasahan mo pagdating sa langit. Amen? Sabi nga kanina sa exhortation, napakaraming pangako ng Diyos. At yung, ibig sabihin, yung culmination o yung ano ba culmination sa Tagalog? Yung pinakadulo, yung end all ng mga bagay, ay doon na natin sa langit mararanasan. Lahat ng inasam natin na hindi naranasan dito sa lupa, aasahan natin yun pagdating sa langit. Amen? At ngayong linggo na to, babalik tayo ng pag-aaral. Sino yan? Si Adam and Eve. Si Adan at si Eva. Bakit kailangan nating balikan yung mga naunang tao, yung unang nilikhang tao ng Diyos? Ipapasok natin yung ating pag-aaral doon sa ating tema. Kasi sila yung unang inutusan. Akala na dapat ganun din kalakas yung kanyang pagsigaw, sinasabayan. Magiging yan, hindi lang worship leader, magiging preacher din. Di ba? Kasi binibigyan siya ng Lord ng magandang boses. At pinapractice na niya na magkaroon ng staying power yung kanyang boses. Balik tayo sa pag-aaral. Kailangan nating maunawaan, ano ba mangyari sa kanila? Idudugtong natin ito doon sa pinag-aralan nung nakaraan. Dahil dito sa nangyari sa kanilang buhay, nung inutos ng Diyos na pamahalaan nila yung lahat ng nilikha. Ibig sabihin, hindi lang yung hayop, halaman, yung mga bagay, kundi sila din ay nilikha ng Diyos na dapat pamahalaan nila ng tama yung kanilang buhay. Amen? At ito ay reminder para buksan ang ating isip. Nalakaran natin yung tama. Hindi katulad ng nangyari doon sa ating mga ninuno na namali doon sa kanilang nilakaran. Kaya, ang title ng ating pag-aaral, The Cost of Failing to Exercise Dominion. Ang kabayaran ng pagkabigo ng kapamahalaan. Nabigo si Adan. Nabigo si Eva. Doon sa ating pinag-aralan, at least 3 doon yung hindi nila nasunod. Yung physical, yung mental, at spiritual. At makikita natin ito doon sa ating pag-aaralan. Dahil kung alam natin
yung mga bagay na hindi magdadala ng maganda sa ating buhay, maiiwasan natin. Doon tayo malalagay sa tama. Hindi tayo malalagay sa kamalian. At pag tayo nasa tama, tama tayo sa harapan ng Diyos. At yung lahat ng ng plano ng Diyos ay aakma sa ating buhay. Lahat ng kalooban ng Diyos aakma sa ating buhay. Amen? Muli, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan patungkol dito at hahanguin natin yan sa Kabanata 3 ng unang aklat sa Biblia, ang Genesis. Pag sa Tagalog ba, binasa Genesis din o Genesis? O sabi ni Tita Tabel at saka ni Nanay Norma, Genesis daw. Hindi ba Genesis? He, sa letrang he. Sa letrang he. So may 5 bagay tayong pag-aaralan na nangyari sa buhay ni Adan at ni Eva. O ni Adam and Eve. Maganda na basahin ninyo yung buong aklat. At kung mababalikan nyo pa yung chapter 1 at chapter 2 para ma-connect ninyo yung chapter 3, maganda na basahin ninyo mula chapter 1 hanggang chapter 3. Yung una, ang unang kabayaran, loss of innocence. Kawalan ng kasalanan. Nawala yung pagiging walang kasalanan nila. Tama ba? Yung dating malinis at walang kasalanan, nawala yun. Pumasok ang kasalanan sa kanilang buhay. Amen? At kailan nangyari yun? Nung sumira sila sa utos ng Panginoon. Babalikan natin ang utos, huwag kumain ng bunga noong tree of knowledge and evil. Pero, nalaglag sila. Nalaglag una si Eva. Pangalawa, nalaglag din si Adan. Dahil hindi niya nabantayan yung kanyang asawa o kasama sa buhay. Dahil kay Adan unang ibinigay ang utos. Puro Tagalog lang ang babasahin natin ngayon kasi mahaba. In Genesis 3, 6-7, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Diba? Una pa lang, nalaglag na sila sa pisikal na pamamahala. Nauna yung maganda sa paningin, tatalino ako. And sa pagkalikha sa kanila ng Diyos, matalino na sila. Kasi perfecto ang pagkalikha nila sa Diyos. At si Adan, hindi naalala. Nung binigyan siya nung prutas ni Eva, hindi niya naalala yung utos ng Diyos. Ang sabi, huwag kumain. Pero, pagkabigay ng kanyang asawa, kinain agad. Hindi nagpatumpik-tumpik. Amen? Kaya dito pa lang, na-discarril na yung kanilang kanilang buhay. Kasi napakaganda ng plano ng Diyos sa kanyang nilikha. Pero, anuman kaganda ang plano,
At nga pipilitin ng kaaway na makapasok. At ang kaparaanan ng Diyos ay magtalaga ng mga batas. Kasi kung walang panunundan, kasi sila yung unang tao dapat may panunundan para alam nila at kung papaano susunod sa Diyos. Basahin natin pagdating sa 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Wala silang muwang na kahit wala silang mga damit. Wala silang, sabi nga walang malisya. Lahat maganda sa paningin, lahat maayos sa paningin. Pero dahil sa pagkain nila ng bunga ng ipinagbabawal na prutas, pumasok ngayon. Nahaluan na yung kanilang pagiging puro. Hindi na sila inosente. Dahil meron pala sila ngayong kakaharapin. Dati ang kakaharapin lang nila yung patungkol sa Diyos. Nung nabuksan ang kanilang isip, binuksan din nung pagsuway nila yung kakaharapin nilang mga panganib. At iyon ay yung pagharap sa kanilang buhay, pagharap sa kaaway, sa kasamaan. Dahil yun ang nais ni Satanas. Hindi masunod yung plano ng Diyos sa buhay ng kanyang nilikha. Amen? Kaya yung unang nawala sa kanila ay yung kadalisayan, yung pagiging inosente. Pangalawa, loss of intimacy with God. Pagkawala ng kapalagayang loob sa Diyos. Kita naman natin, dahil alam nila na nagawa silang hindi tama at mali, sumuway sila, nagbunso dito ng pagkakahiwalay. At nga nung nagkasala sila, nagkaroon ng pagkakahiwalay. Di ba yung inaral natin sa evangelism, nagkaroon ng gap, nagkaroon ng siwang. Hindi ka ngayon nakakadiretso. Nung panahon nila na nasa Garden of Eden sila, diretso nilang nakakaharap ang Diyos, nakakausap ang Diyos, nakakakwentuhan ng Diyos. Pero dahil sa pangyayaring ito, nawala yung pagiging mas malapit. Ganun din tayo, ting magkakasala tayo, nagkakaroon ng lamat yung relasyon. Hindi man nasisira ng buo, pero kung yung mga lamat na yun, bawat pagkakasala mo naglalagay ng lamat, isang araw, ang isang ceramic, pag nagkaroon ng kaunting lamat at dagdag ng dagdag, isang araw, mag-explode na yan o tuluyan ang mababasag. Pag nabasag yan, may kwenta pa ba yan? Wala na. Hindi mo na ma-display yan. Ganon din tayo pagdating sa relasyon sa Diyos. At ito, yung pinapakita ng Diyos, noong nagkasala yung mga unang tao, nagkaroon ng lamat. Nagkaroon ng pagkakahiwalay sa Diyos. Kaya nga, anong ginawa nila? Nagtatago. Dahil alam nila, nabuksan ang mata nila, alam nila na sila'y sumuway at nagkasala sa Diyos. Ang sabi dito sa verses 8 to 10, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Diba? Ang Diyos na nasa langit bumababa sa halamanan para makipag-ugnay, makipag-usap kay Adan at kay Eva. Kailangan ba tanongin? Alam ng Diyos.
Alam na ng Diyos kung ano ang nangyari. Pero nais ng Diyos manggaling, ilabas mula sa kanilang dalawa yung kanilang nagawa. Kaya pagdating sa 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtago, makakapagtago ka ba sa Diyos? Siyempre hindi. All-knowing siya. Alam na lahat ng mangyayari. Kita na ang lahat. Kaya wala tayong maitatago na maling ginagawa natin o yung mga ginagawa natin na labag sa Diyos. Kahit iniisip pa lang natin, hindi mo aktwal na ginawa, kasalanan na. Dahil pati ang ating isip, binabasa ng Panginoon. So, yung dating ganyang ka-close na relasyon sa Diyos, nagkaroon ng puwang at natanim ng takot. Dati wala silang katakot-takot. Bumaba lang ang Diyos dyan. Sige, andyan ka Lord. Pero ngayon, dahil sa nangyari, nagtago sila. Amen? Dapat yung relasyon natin sa Diyos araw-araw, walang takot. At mangyayari lamang yun kung tama ka sa harap ng Diyos. Kung wala kang ginagawang mali sa harap ng Diyos. At ginagawa mo lahat yung tama sa harap ng Diyos. Amen? Pag nagkasala ka, nakakaramdam ka ba ng takot? Pag nagkasala ka sa magulang mo, sa magulang na lang, may takot ba o wala? Ako takot na takot. Kasi malakas mamalo, pareho yung mga magulang ko. Pero sa buong buhay ko, parang 3 beses lang yata ako napalo. Amen. Hindi ko sinasabing dahil mabait ako, dahil yung takot na yun, nagbubusod para huwag gumawa ng labag. Ganon din ang Diyos. Dapat, hindi takot ang nagpapasunod. Hindi yung takot natin sa Diyos ang dahilan para sumunod tayo sa Kanya. Dapat, ang dahilan para tayo sumunod sa Kanya ay yung pagmamahal natin sa Kanya. Yung pag-ibig natin sa Kanya na ayaw natin siyang bigyan ng sama ng loob. Ang gusto natin ay bigyan siya ng puro kaluguran. Amen? Pero madalas, sabi nga yung expression ni Pastor Aris, madalas sa madalas man, madalas pa rin, iyon ang nangyayari sa mga mananampalataya. Dahil may mga kasalanan na hirap bakbakin. Amen? May mga kasalanan na hindi talaga matindi yung pagkakadikit. Hindi ko alam kung mighty band, ano ba, yung mga pandikit, super dog, ano ba? Gulo ano? Alam, mighty band lang ang alam ko. Bulkasil, ganong kadikit ang hirap bakbakin. Pero sabi ng Lord, binigyan ko kayo ng power. Diba? Power na mapagtagumpayan ang anuman na pwedeng mangibabaw sa atin na labag sa Diyos. Kung tayo nagkasala, pinayagan natin ang ating sarili. Hindi natin napangibabawan. Yung mas nangibabaw, yung protektahan natin ang sa ating sarili, yung mapagbigyan natin ang ating sarili, kesa sumunod tayo sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan natin, napakahalaga na sarili muna natin bago i-extend ng Lord yung teritoryo mo. Mauna muna ikaw at ang iyong pamilya na maging maayos sa harap
ng Panginoon. Gusto mo pagpalain ni Lord ang itatayo mong business? Tanungin mo muna si Lord. Lord, ito ba'y kalooban mo? Ito ba'y hindi maglalayo sa akin, sa relasyon ko sa iyo? Mapagpapala ko ba ang iglesia sa business na to? Kasi ang hindi nawawala sa aking isip, Lord, malapit na po yung retirement ko, 2 years na lang. Ano po ba yung, kung magbi-business ako, Lord, gusto ko dama yung buong iglesia. Na yung mga nangangailangan, maaring tumulong at kumita rin. At the same time, mapagpapala ng negosyo yung lahat ng plano, lahat ng proyekto, at lahat ng pamilya dadamay sa pagpapala at pag-unlad. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa mga espiritual. Amen? So, yung pangalawa, nawala yung pagiging malapit na malapit sa Diyos. O yung kapalagayang loob. Yung wala kang itatago sa Lord, wala kang dahilan para matakot na lumapit, wala kang dahilan para matakot na magkwento. Yung bukas na bukas. Sa harap ng Lord, tayo dapat lahat ay bukas na bukas. Dahil basta naman niya tayo. Kaya lang, hinihintay ni Lord, kung nananalangin tayo, gusto niya marinig sa ating bibig. Manggaling sa atin. Alam naman niya kung ano ang mabuti. Pero gusto pa rin ng Lord na nanalangin tayo. Amen? Dahil sa pananalangin, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Hindi pwedeng, Lord, alam mo naman pa yung pangailangan ko. Bahala ka na. Hindi na po ako mag-pray. Hindi ko na kailangan mag-pray. Palagay nyo ba, tama yun? Hindi eh. Sabi ng Lord, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Unahin mo muna ng Lord. Tapos lahat ng hinihingi mo, dagdag na lamang yun. Amen? Para sa pangatlo, loss of purity. Pagkawala ng kadalisayan. Amen? May bahid na. May dumi ka na. Dati hindi mo kailangang araw-araw mangumpisal para sa nagawa at naisip mong mali nung panahon nila. Pero dahil sa una nilang pagsuway, nabahira na. Kumbaga, sa isang malinis na damit, may mantsa ka na. Amen? At yung mantsa na yun, kailangan alisin araw-araw kung ikaw naglalaba. Paano ba inaalis ang mantsa? May naglalagay ng Clorox, may naglalagay ng kalamansi, may naglalagay ng suka, tapos lahat ng yung kung ano man ang inilagay, ikukula pa. Tama ba? Si Ate Norma daw, pinapakuluan pa. Maggasto sa gasol yun. Amen? Sa panahon natin, kailangan mangungumpisal para panatiliin yung kalinisan. Amen? Sino dito yung araw-araw nagkakasala pa? Tatlo na lang. Tatatlo. Sino yung linggo-linggo? Basta hindi natapos yung buong linggo, nagkasala pa rin. Sa isang buwan. So, ibig sabihin, nalalaglag pa rin tayo sa kasalanan. At walang maliit, malaking kasalanan sa Diyos. Gaya nga ng sabi ko kanina, na isip pa lang, kasalanan na. Naisip at isinagawa, kasalanan. Kaya kailangan, para manatili yung kadalisayan natin sa Diyos,
mangumpisal ka agad, magpalinis ka agad. Iharap mo agad sa Lord yung nagawa mo. Amen? Kailangan ipagsulit agad natin sa Lord. Kasi kung ang banal na spirito ay tunay na nananahan sa isang mananampalataya, hindi siya matatahimik. Amen? Hanggang hindi siya humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Minsan nga, nitong week na to, maraming nangyari. May isang nag-message sa akin. Nag-message siya sa Bible. Nag-message siya sa personal text. At nagpapakilala siya na siya'y rider. At humihingi siya ng tulong. Alam niya yung buong pangalan ko. Siyempre, sabi niya, rider siya. Nakuha daw niya yung pangalan ko doon sa pag nagde-deliver. Pero sabi niya, siya ay lalamove driver. Hindi ko naman alam kung nag-order ako na lalamove ang mag-deliver. Madalas, sa Lazada lang ako nag-order. Kasi maganda yung customer service nila. Pag may hindi dumating, itawag mo lang. Aayusin nila. Minsan na nadodoble pa eh. Amen? So, nagpakilala siya, nagpadala siya ng, pero iniisip ko, tutulungan ko ba yung tao na to? Yung kanyang anak na 1 taong gulang, nabuhusan ng kumukulong tubig. So, lapnos-lapnos. Pinakita niya yung picture. Tapos, nagpakita rin siya nung driver's license niya, na nandun yung pangalan niya. Ang tindi ng talagang pakikiusap niya. Sabi ko, ilan kaya yung itinabi nito na phone number na ngayon ay ginagamit niya para lapitan. Nung una, dahil alam naman natin ang daming nanloloko na mga scam. Kaya nga nasa atin kung tayo magpapaloko at isang biktima dyan, si Pastora Feli. Buti na lang, yung paraan ng pagte-text na balik muna tayo. Sabi ko, Lord, tutulungan ko ba to? Hindi ko matandaan na may rider na nag-deliver sa akin na from Lalamo. Pero alam niya yung pangalan ko. Tapos may picture siya, supportado. So hanggang gabi. Sabi ko, Lord, hindi ako matahimik. Hindi siya mawala, hindi ako matahimik. So, ang nangyari, pinadalhan ko. At alam mo ba kung ano nangyari? Nung pinadalhan ko sa GCash, yung number niya, yung dulo, mali. Sa halip na 5 yung dulo, 6 ang na-type ko. At yung pinadalhan ko, sad to say, hindi niya binalik. Nasabi ko, ito ay nangangailangan. Yung pera na yan, para doon sa nangangailangan na pangpagamot ang pambili ng gatas ng kanyang anak. Pero tingnan mo, ang tigas ng puso ng tao. Hindi na antig ang damdamin. Hindi ibinalik yung pera. Kahit i-text mo, kahit tawagan mo, hindi lang sinasagot. Amen. Kaya nagpadala ulit ako, sabi ko, Lord, paano ba yan? Yung may sagot mo dahil na mali ako, hindi ko siya dapat padalaan. Pero sabi ng Holy Spirit, hindi ka matahimik eh. Ibig sabihin yan, may kailangan kang gawin. Nung pinadalhan ko, dinatahimik ako. Sabi naman ng Lord, kung nasa kakayanan mo ang tumulong, magbigay ka ng tulong. At kung ito man ay, sabi nga yung nagawa mo na, wala ka nang doon, hindi mo nakargo yun, bahala na yung tinulungan mo. Kung ito man ay gamitin niya sa mali o sa tama. Amen?
Kaya kailangan makinig tayo sa dikta ng banal na spirito. Kasi siya naman magsasabi, huwag mong tulungan, huwag kang magbigay. Kasi meron ding sinasabi si Lord na huwag mong bigyan. Subukan mo muna kung siya ba'y tapat na sa Lord. Na yung pagpunta ba niya rito dahil nananampalataya siya o ang pagpunta ba niya dito dahil may ganansya siyang makukuha. Amen? Amen? So, yung purity, napakahalaga na panatiliin natin para mapamahalaan natin ng tama yung ating buhay. Dadaanan natin yung 1, 2, and 3 na dapat nagmamanifest sa ating mga buhay. At dito sa pang-apat, basahin muna natin pala yung salita ng Diyos sa 12 to 13. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Parang mabigat sa puso, ano? Hindi man lang pinangalanan. Ito yung dating sa akin ito eh. Oh Lord, ba't gano'n naman si Adan? Galit siya sa asawa niya dahil nadamay siya sa kasalanan. In-address na lang niya na parang si Lord pa ang may kasalanan. Amen? Dahil pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Nakita niyo kung paano nilalaro ng kasalanan ng isip ng tao? Parang lumalabas ang Lord pa ang nagkasala dahil binigyan siya ng Eva. Pagdating sa 13, bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Nangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. Amen. Paano nakikita yung loss of purity, kadalisayan? Nasa na sila, blaming game. Nagtuturuan na. Kasalanan niya. Hindi man inako. Dapat nun una agad. Ang sinagot nila, Lord, patawad po. Nagkasala kami, nilabag namin yung utos mo na huwag kumain doon sa bunga ng punong ipinagbawal mo. Pero nagja-justify na agad sila. Ibig sabihin, ito na yung naging natural ng mga tao. Hanapan ng dahilan. Hanapan ng pantakip yung kanilang kasalanan. Maalam naman nila na hindi nila maaaring pagtakpan. Amen? At yung pang-apat, loss of comfortable and abundant life. Magkawala ng komportable at masaganang buhay. Sabi doon sa salita ng Diyos sa chapter 2 and 3, nilagay ng Diyos lahat ng mga bagay na kakailanganin nila sa hardin ng Eden. Nandun na. Pag nagugutom sila, pipitas lang. Kakain lang. At ito ay patuloy na magbibigay ng mga bunga. Amen? Pero dahil sa nangyari sa kanila, nawala lahat ng mga biyaya na manggagaling sa Diyos. Yung komportabling buhay, yung masaganang buhay, na walang iniintindi, kundi yung sabi nga doon na magparami sila at maglingkod sa Diyos, yun lang dapat iniintindi nila yung pamahalaan yung nilikha, magparami. Pero dahil sa kasalanan, nawala yung komportable at masaganang pamumuhay. Dito sa verses 17 to 19, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa na iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal
pagkain mo'y magmumula. Ngayon, kailangan niyang magbungkal, kailangan niyang magtanim, na dati dapat hindi niya gagawin. Sitting pretty lang dapat ang buhay nila. Ngayon, magtatanim sila, magbubungkal, at hindi lang yun. Sinumpa ang lupa. Ibig sabihin, may panahon na hindi tutubo at may panahon na hindi mamumunga yung kanilang pinaghirapan. Pagdating sa 18 and 19, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Sa pagod at pawis mo'y pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Amen. Yung pangangailangan natin, kailangan nating pagtrabahuhan, paghirapan, na dapat sana tuloy-tuloy lang na darating. Amen? Pero, ito, yung isa sa naging kabayaran kung bakit kinurse, isinumpa ng Diyos ang lupa. Diba? Isang pagkakamali lang yun. Sasabihin nyo, isang pagkakamali lang naman yun, Lord. Alam na ng Lord na yung pagkakamali na yun ay hindi doon matatapos. Gets nyo? Yung isang pagkakamali na yun ay magtutuloy-tuloy dahil sabi nga, nabahiran ka na, nalagyan ka na, natamnan ka na ng kasalanan mula nung kinain mo yung bunga. At ito, yung minana natin at kay Eva at saka kay Adan. Amen? At yung huli, ano sa palagay nyo, yung number 5? No guess at all. Yung first honor, walang guess. Hindi niya maisip. Banishment from the Garden of Eden. Pinalayas sa halamanan ng Eden. Amen. Yung Eden, iba sa langit. Amen. Pero nagdi-discussion sila kung ito bang Garden of Eden, ito na ba yung paraiso? Pero sa Biblia, ang sabi nila, iba pa yung paraiso. Pag-aaralan natin yan sa pag nasa Book of Revelation na tayo. Layo nun nasa dulo yun. Pag-aaralan natin ang kaibahan ng Garden of Eden at Paradise. Amen? Pero dito sa Malolos, may Paradise na. Pwede kayong pero pag pumunta kayo, hindi mukhang paraiso. Amen? Dahil nung huling silip ko doon, hindi na siya maganda. Amen? So, pinalaya sila sa halamanan ng Eden. Itong tirahan nila na perpekto para sa kanila, inalis ng Lord. Inalisan sila ng karapatan na dito manirahan. At would you believe, naniniwala ba kayo na may mga explorer, adventurer, hinahanap nila yung Garden of Eden. Amen? Hindi nila makikita. Sabi ko nga, ang tao, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan na yung karunungan ng Diyos ay hindi nila pwedeng pangibabawan at pangunahan. Hindi nila makikita. Bakit? Isinarado ng Diyos at binantayan niya ng mga anghel. Yung access dito sa Garden of Eden na dapat ay napupuntahan natin, natitirahan natin, inalis ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya sasabihin natin, may nagturo kasi na wala daw
free will ang tao. Pero dito, sa pag-aaral na to, pinapaunawa ng Banal na Espiritu, may free will ang tao. Dahil ang ginamit nila para gawin yung pagkain sa puno, yung free will nila. Amen? Dahil kung will of God ang nasunod doon, hindi nila gagawin yung pagkain sa puno na ipinagbawal ng Panginoon. Amen? Sino ba dito yung nakaranas na palayasin sa tahanan? Nako, nakita ko. Nagalit na galit ang mga magulang mo dahil sa pagsuway. Kung hindi ka susunod sa mga patakaran dito sa bahay, lumayas ka sa pamamahay ko. Meron na bang tumanggap ng ganon? Aminin. Yung isa nasa taas nagtuturo. Paulit-ulit yata yung napapalayas eh. Amen? Napakasakit nun. Diba? Na ito yung nawala ka na sa kalooban ng Diyos. Kasi nawala na yun. Nalamatan na yung relasyon nyo. Inalis na yung mga benepisyo na dapat nakukuha mo. At ngayon, hinayaan na sila ng Lord. Pero hindi naman tuluyang hinayaan. Amen? Dahil sa pag-abot ng Lord, sabi nga yung walang katulad ng pagmamahal, inaabot pa rin niya yung kanyang nilikhang tao. Amen? Lalo na yung pinili niyang bayan. Ang sabi ng salita ng Diyos, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Sa 24, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubim. Naglagay siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ng ang punong kahoy ng buhay. Ilang puno ang meron doon? Marami. Pero yung dalawang puno ang angat doon. Yung puno, yung tree of knowledge of good and evil. Pangalawa, yung tree of life. Amen. Kaya nabanggit ko, ang daming naghahanap nung halamanan ng Garden of Eden. Bakit? Hinahanap nila yung tree of life. Gusto nilang ng eternal life. Amen? Gusto nila ng eternal life dito sa mundo na to. Pero tayo, ang gusto nating eternal life ay sa langit. Amen? Sinong gusto ng eternal life dito sa mundo? Mas masarap syempre yung eternal life sa langit. Amen? Yan. Paghaba ng bangs ko, magiging katulad na ng bangs ni Jemay. Ganon kasi ginagawa ng hairdresser doon sa David Salon eh. Pero hindi niya nakuha sa buhok ko. Amen? So, pinalayas si Eva at si Adan. At doon na nagsimula yung kalbaryo sa buhay ng tao na naispasa sa bawat saling lahi. Amen? Pero sabi nga, hindi pa rin tayo tuluyang hinayaan ng Panginoon. Dahil meron pa rin siyang kaparaanan para abutin tayo. Sabi nga, meron pa rin siyang habag. Nung panahon na hindi pa tayo mga anak ng Diyos, ang umiiral para abutin ang sangkatauhan ay habag. Amen? Kaya hindi pa rin sila tuluyang nalulugmok sa buhay, nakakaranas pa rin sila ng pagpapala dahil
may habag pa rin ang Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, ang umiiral na ay grasya. Amen? Nasa panahon, nasa ilalim tayo ng grasya ng Diyos dahil ang anak hindi kinakahabagan. Yung hindi anak, yung kinakabahan. Kinakabagan. Ganun ang mercy na mapunta sa bahay. Ganun pa pagkasabi ko. Pasensya na, nauutaw talaga ako. Ulitin natin. Yung hindi anak, kinakahabagan. Pero yung anak, binibigyan ng grasya. Amen? Wala na yung hindi na kinakahabagan dahil nasa ilalim ka na ng pangangasiwa ng biyaya ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Amen? Palakpakan muna nga natin ang Diyos. So muli, balikan natin the cause of failing to exercise dominion. At ito yung nangyari sa buhay ng unang tao, si Adan at kay Eva. May kabayaran. Sabi nga sa tuwing hindi natin magagawa yung utos ng Diyos, merong kabayaran. Pero sa ilalim nun, meron pa rin namang tulong ang Panginoon. Una, loss of innocence, nawala yung kawalan ng kasalanan. Dahil nagkasala na. Pangalawa, loss of intimacy with God. Pagkawala ng kapalagayang loob sa Diyos. Pangatlo, loss of purity. Pagkawala ng kadalisayan. Pang-apat, loss of comfortable and abundant life. Pagkawala ng komportable at masayang buhay. At panglima, dahil nawala na yung apat, pinalayas, banishment from the Garden of Eden. At lahat ng yan, makikita natin na nangyari sa Genesis chapter 3. At dito na ako magtatapos sa talatang ito bilang paalala ng panawagan ng bawat isa. Ang sabi sa Psalm chapter 8 verse 6, you made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. May kapamahalaan na inutos ang Diyos sa atin at dapat gampanan natin yan. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha at lahat ng mga bagay. Siya ang iyong pinamahala. Tayo ang binigyan ng kapamahalaan ng Diyos, kaya dapat yung kapamahalaan na yan gawin natin ng tapat, sang-ayon sa utos at at sa mandato ng ating Panginoon. Amen? Unahin natin sa ating buhay, sa sarili mo. At pag in-apply mo na yan sa buhay mo, kung kayo'y pamilya na mananampalataya, sa buong pamilya. At mula dyan, yung kapamahalaan na ibibigay ng Diyos ay ilalabas na. Aabutin mo na, palalawakin na ng Diyos yung pamamahalaan ng pamilya mo. Amen? Hindi natin alam, baka may pamilya dito na tinawag na mangalaga ng isang iglesia. Amen? Baka may pamilya dito na tinawag na mangalaga o mag-ministry sa labas ng bansa. Amen? Baka may tinawag dito na dinidesire niya o nilalagay siya ng Diyos ng desire na maglagay ng iglesia saan? Siyempre, hindi tayo lalayo, baka sa Hagonoy. Amen? At baka sa Barangay Mercado yan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Sige po, tayo ay dudulog ngayon sa